Have you dreamed of what happened to Mariel? Biglang tanong ni Anjo habang nakayuko. Do I have to answer that question? Sagot ni Aryan habang nakahawak pa rin sa manibila. Hula ko, tama ako. Sabi nito sa mahinang boses. Ngumisi lang si Anjo. Alam niyang nakita siya ni Aryan, pero ano ba ang ibig sabihin ng ngising ito? May papigil-pigil pa siyang tawa na parang nadidemonyo. Nakakatakot ang ikinikilos niya. Yes, I dreamt of it but... Biglang naalala ni Aryan. Hindi buo ang kanyang mga nakita. Senaryo lang ang nakita niya. Ano ba ang karapatan niyang magsabi ng ganoon sa nobyo? Hinuhusgaan niya ito sa mga bagay na alam niyang hindi naman ito magagawa. Oo, imposible para sa isang lalaki, pero para kay Anjo na wagas ang pagmamahal kay Aryan, mukhang hindi posible. Hindi mo alam ang buong pangyayari, di ba? Hindi lamang makasagot si Aryan. Daig pa niya ang estudyanteng biglang tinanong dahil natutulog na sa klase. Wala siyang maisagot kay Anjo. Wala siyang madukot na sagot upang maitama ang kanyang mali. Malalaman natin ang lahat sa bahay ni Benjie. Sabi na lang ni Aryan. Nakayuko lang si Anjo at parang natutulog. Hindi mo alam pero parang sinasapian siya. Aryan, pagsasalita ni Anjo habang nakayuko. Lahat ng sinasabi ko ay katotohanan. Pag-angat ng mukha niya ay pumatak ang luha mula sa mga mata niya. Hindi ko akalain na mapag-iisipan mo ako ng masama. Parang lahat ng effort ko para makabalik sa iyo ay nawala ng saysay. Pakiramdam ko, aso ako na tumatahol sa amo dahil may ahas na tutuklaw sa kanya. Pero imbis na mapansin ang ahas, hindi mo ako naiintindihan. Ako ang pinalo mo at ang paggalaw mo ang naging dahilan ng pagtuklaw sa iyo ng ahas. Aryan, mahal na mahal kita at hindi ko kayang magsinungaling sa iyo. Sa ganitong sitwasyon, tayo dapat matibay, pero parang bumibitaw ka na. Kung alam mo lang, ang pagmamahalan natin ang nagiging pananggalang natin sa mga kapahamakan na nangyayari sa atin. Sa oras na mapatid ang sinulid na nag-uugnay sa atin, doon tayo parehong mawawala ng buhay. Yun ang pagkakataon niya para makuha ang isa sa atin. Pagpapatuloy ni Anjo. Please Aryan, huwag kang bibitaw. Pagkasabi nito ay inangat niya ang ulo at humarap kay Aryan. Ikaw ang dahilan ng buhay ko. Nangako ako, walang anuman o sino man ang makakapigil sa kasal natin. Toto pa rin ko yon at kahit si kamatayan, hindi ako kakayaning pasukuin at ipabitaw ang pagmamahal ko sa iyo. Aryan, if you ask me why do I love you, my lips won't search for words or sentences that will express my feelings. I'll just move my lips closer to yours and kiss you while pouring my heart out, hoping you'll understand the feeling how I want to be one with you. Anjo, tara. Akay ni Anjo kay Aryan. Baliktad. Dapat si Aryan ang aakay kay Anjo dahil may pili siya, pero bakit siya pa mismo ang umaalalay kay Aryan? Maaari kayang narinig niya ang sinabi ni Aryan habang tulog siya? Na kailangan niya si Anjo upang umalalay sa kanya kapag nangihina siya? Kaya ko na, sabi ni Aryan. Ang bilis ng tibok ng puso ni Aryan. Hindi niya malaman kung dahil ba sa takot o sa pakiramdam ng sinseridad mula sa mga salita ni Anjo kanina. Tama ka. Malalaman natin ang sagot sa mga tanong mo at para na sa ikakatahimik ng pagdududa mo sa akin pagdating sa bahay ni Benjie. Tanaw na nila ang bahay ni Benjie at doon pa lamang sa labas ay parang may pumipigil na sa kanila na lumapit.
Patay-sindi ang ilaw sa pasilyo papunta sa pintuan. Mga tahol ng aso sa di kalayuan at ang bilog na buwan na siyang pinakamaliwanag na ilaw noong gabing yon. Ngunit walang takot nilang nilapitan itong bahay kung saan masasagot ang kanilang katanungan. Tinahak nila ang pasilyo at pag-apak ng paa ni Aryan sa simento ng pasilyo ay namatay na ng tuluyan ang ilaw. Napakadilim ng tanging daan dahil ang bakuran lamang ang naiilawan ng napakabilog na buwan patungo sa katahimikan ng kanilang buhay. Kakayanin kaya nila ito? Hinawakan ni Aryan ang kamay ni Anjo. Napalingon si Anjo sa kanya. Ngumiti lamang si Aryan. Hinigpitan ni Anjo ang hawak sa kamay ni Aryan. Kita sa mga mata nila na ipinagkakatiwala nila ang mga buhay nila sa isa't isa, na walang kahit ano o kahit sino ang makakapaghiwalay sa mga kamay nilang nagkokonekta sa kanilang mga puso. Mga ngiting nagsasabi na hindi kailanman mababatid ang sinulid ng pagmamahal sa kanilang mga puso. Sabay nilang hinakbang ang kanilang mga paa palapit sa pinto. Pagtapat nila sa pintuan ay kusa itong bumukas. Dinig ang langit-ngit ng nangangalawang na pinto na halatang ilang taon nang hindi nalalangisan. Naalala ni Anjo na pundido ang ilaw sa loob ng bahay ni Binjay. Mababalot ng kadiliman ang kanilang mga mata, ngunit hanggat hawak nila ang kamay ng bawat isa, walang anumang kulay ang magpapalabo ng liwanag ng pagmamahalan nila. Saan tayo magsisimula? Tanong ni Aryan. Magsimula tayo sa paghahanap ng ilaw. Sagot ni Anjo. Bawat paghakbang ng kanilang mga paa ay may tinatamaan. Paano kaya maghahanap ng isang bagay na hindi mo alam kung ano? Sa isang bahay na puno ng basura at kalat? Bahay na iniwan ng isang taong nababalot ng hiwaga at kalungkutan ang pagkatao. Sa may bintana kung saan sumisilip ang mga mata ng buwan, nakakita si Aryan ng isang papel. May kung anong nakasulat doon na parang pamilyar sa kanya. Pilit siyang nahihila nito para lapitan at damputin ang papel. Akmang lalapitan niya ito, ngunit nilapad ito ng malakas na hangin nang biglang bumukas ang bintana. Napakalamig ng hangin na iyon na parang yumakap sa kanya mula sa katawan hanggang kaluluwa. Alam mo ba? Napaiktad si Aryan at lumingon sa gawin ng boses pero wala siyang nakita. Noon pa. Sa gawing kanan naman nanggaling ang boses pero wala siyang makita kahit anino man lang. Ah! Maiksing tili ni Aryan nang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Kasabay nito ang biglang pagkislap ng isang flashlight. Habol ang hininga niya at parang gustong lumabas ng kanyang puso sa kanyang bibig sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. May problema ba? Tanong ni Anjo hawak ang flashlight. May nakita akong papel. Parang nakasulat ang pangalan mo. Habol hininga pang sagot ni Aryan. Kaya lang nilipad eh. Mahirap maghanap ng papel dito sa bahay na to. Hindi natin alam na baka basura lang yon. Iba ang pakiramdam ko sa mga papel dito eh. Ani Aryan. Pilit inaalala ni Anjo noong huli siyang bumisita rito. Parang wala nga ang mga ito dati. Maya-maya ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ni Binjay. Doon ay may ilaw na parang iniwang nakasindi o kusa muling sumindi. Pinasok nila ang nasabing kwarto at sa drawing table ay may isang kahon na parang lalagyan ng mga iniingatang mga regalo ng magsyota dahil sa design nito. Hindi na sila nag-atubili na buksan nito, ngunit umihip muli ng parang humahaplos ang hangin. Dala nito ang papel na nakita kanina ni Aryan. Parang hawak ito ng hangin at kusang pumatong sa kahon na nasa misa. Ito na ba ang sagot? Ano ba ang laman ng papel? Ano ba ang laman ng kahon? Kinuha ni Anjo ang papel na inihip muli ng hangin.
Parang nananadya na mahulog muli upang takutin at pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan pa ang mga kilos niya dahil hinahanda niya ang sarili sa maaring manggulat sa kanya. Maaaring may biglang humawak sa kamay niya o bigla siyang makakita sa kanyang pagyuko. Samantalang binuksan naman ni Aryan ang kahon. Hinahanda ang sarili sa maaaring makita. Maaaring putol na parte ng katawan ng tao o isang bagay na hindi inaasahan, ngunit parang tinatakot lang niya ang kanyang sarili. Puno lamang ng mga papel ang kahon. Mga papel na kinupas na at pinaglumaan na ng panahon. Isa-isang binasa ni Aryan ang mga papel upang marinig rin ni Anjo. Mga sulat ito. Love letter na hindi na ipadala. Mga laman ng damdamin na hindi na iparamdam. Mga salita ng pag-ibig na hindi masabi ng harapan. Puso na tumitibok lamang sa tulong ng mga sulat. Anjo, sumusulat ako ngayon kahit na alam kong hindi ko maipapadala ito sa iyo. Dahil sobrang nahihiya akong lumapit sa iyo. Wala akong lakas ng loob kausapin ka. Kaya susubukan kong makipagkaibigan kay Benji. Baka sakaling mailakad niya ako sa iyo. Total, best friends kayo, di ba? Mukha namang mabait rin si Benji gaya mo. Hindi ko maikakailang bagay kayong maging magkaibigan. Pero iba kasi ang dating mo sa akin eh. Saka alam mo ba yung mga mata mo ang pinakagusto kong tinitignan? Kasi sa bawat pagtingin ko sa mga mata mo, para akong tinitignan ng isang anghel. Oo, yung anghel na lalaki, yung matipuno, makisig, mabait at matapang. Sana lang talaga makatulong si Benji para lalo pa kitang makilala at makita ko rin ng mabuti ang iba pang bahagi ng mukha mo, pati na rin ang pagkatao mo. Mariel. Gulat si Aryan sa pangalan na nabasa. Galing ito kay Mariel, matagal ng panahon ang lumipas. Paglalahad ito ng lihim na pagtingin ni Mariel kay Anjo. Napatigil siya sa pagbabasa at nakatulala lamang sa hawak na papel. Hindi ko alam na may itinatago si Mariel noon, sabi ni Anjo nang makuha ang papel na pinupulot. Ipinagpatuloy ni Aryan ang pagbabasa. Anjo, iba ang pakiramdam ko kay Benji. Hindi ko tuloy masabi na gusto kitang makilala. Parang nagpapahiwatig kasi siya. Nagpapatangay hangin kumbaga. Ayokong masira ang friendship nyo. Total pareho nyo namang hindi alam ang lahat ng nararamdaman ko. Siguro mas mabuti pang itago ko na lang at lumayo sa inyo bago pa lumalim ang nararamdaman ni Benji. Susulyapan na lang kita mula sa malayo. Iiwas na rin ako sa inyo para hindi na lumaki pa ang gulo. Pasensya na sa malaking ispis dito sa sulat kong ito. Napatakan kasi ng luha ko yung papel na ito. Masakit kasi yan, Jo, na mapalayo sa iyo, lalo na yung kalimutan ko ang nararamdaman ko para sa iyo. Napakasakit isipin na mababaon na lang ako sa mga alaala mo, na hindi mo na ako maaalalang nakilala mo ako. Hindi ko yata kaya, Anjo. Mariel. Anjo, pasensya na sa inyo. Hindi ko magagawang ilayo ang sarili ko lalo pat lumalapit pa rin sa akin si Benji. Napakahirap ng sitwasyon ko. Wala akong ibang masabihan nito dahil alam kong bawat sikretong ilalabas ko ay makakaapekto sa inyo kapag may ibang nang nakaalam. Masaya na rin ako ngayon. Bahala na sa hinaharap. Kaysa naman masaktan ako at ilang linggo muling umiyak. Ayoko nang umiyak kagaya noong isang araw. Namaga ang mata ko kaya hindi muna ako pumasok kasi baka makita nyo ni Benji pati na rin ng ibang tao. Siguradong tatanungin nila ako. Mahirap magsinungaling dahil baka magkamali ako. Mahirap na. Hindi naman siguro malalaman ng iba na mahal yata kita. Itatapon ko rin naman itong mga papel na dapat ipapadala ko sa iyo. Basta ang importante sa akin ngayon, ang kasalukuyan. Masaya akong nakikita kita lagi. Kahit hindi man kita makausap ng matagal,
Nahihiya ako talaga eh. Sana lang ay hindi mo nahahalata. Mariel. Anjo. Gaya ng inaasahan ko, niligawan ako ni Binjay. Isang linggo pa lamang, gusto ko na siyang bastidin. Pero bawat oras na kasama ka rin niya, parang hinihiling ko na rin na sana tumagal pang ganito ang sitwasyon. Wala akong magawa. Kung babastidin ko siya, baka lumayo kayo pareho sa akin. Baka hindi ko kayanin. Kahit kamatayan siguro, hindi mapapatay ang damdamin ko para sa'yo. Mariel. Anjo. Sorry talaga. Bakit ba kasi lagi mong sinasabi na mabait si Binjay, na kaya niya akong protektahan, na maganda ang magiging kinabukasan ko sa kanya? Ilang beses ko na ring inulit itong sulat na ito, dahil kumakalat ang tinta ng ballpen sa pagpatak ng luha ko. Hindi ko siya mahal, ikaw ang mahal ko, Anjo. Pero sinagot ko siya. Natatakot ako na baka lumayo na kayo sa akin. Hindi pa ako handa. Kailangan ko munang ihanda ang sarili ko bago ko kayo kalimutan. Mahirap. Naging komplikado na ang sitwasyon at alam kong wala nang pag-asa pang maging tayo. Kontento na lang ako sa pagmamasid ng bawat ngiti mo, ang mga simple mong paglalakad at ang pagiging tulala mo. Hindi na rin kita makausap dahil baka magsilos si Binjay. Siguro tama lang ito para unti-unti na ring mawala ang pagtingin ko sa'yo. Sorry, Anjo. Mariel. Anjo. Kamusta ka na kaya? Masaya naman ako kasama si Binjay. Oo, masaya naman kung masaya, pero hindi pa rin mabura ang kaunti kong nararamdaman para sa'yo. Nakasiksik pa rin sa isang sulok ng puso ko. Hindi lang parang bubble gum na nakadikit. Mas malaki pa doon. Parang nakabalot na nga yata yung pader ng puso ko ng pangalan mo eh. Medyo matagal na rin pala akong hindi nakakasulat sa'yo kahit hindi ko ipinapadala. Sign na ba yon na unti-unti nang nawawala ang nararamdaman ko para sa'yo? Sana nga, para maibigay ko ang gusto ni Binjay. Alam mo yon kasi lalaki ka. Sana magkaibigan pa rin tayo. Mariel. Anjo. Bumukod na kami ni Binjay at alam ko na lalong kukunti ang oras na makakasama ka pa namin. Natutunan ko na ring mahalin si Binjay at dahil dito na may sarili na kaming tirahan, mawawala na rin ng kumpleto ang nararamdaman ko para sa'yo. Parang hindi ko na nga nararamdaman eh. Saka may Aryan ka na. Maganda pa siya sa akin. Nakakainis ka. Kaya pala hindi mo ako pinapansin kasi mataas ang standards mo. Higit siya sa lahat sa akin, kaya wala akong laban sa kanya. Malamang kung naipadala ko sa iyo tong mga sulat ko, baka sinaktan mo lang ako. Malamang nga nagpakamatay na ako noon pa. Pwede kaya na ikaw naman ang makasama ko sa susunod kong buhay? Joke lang. Mariel. Anjo. Nagpropose si Binjay. Nagulat talaga ako, pero bakit ganoon? Ikaw ang naisip ko noong nakita ko ang singsing na hawak niya. Para may bahagi pa rin ng puso ko na hinihiling na sana ikaw ang makasama ko. Mali yun, di ba? Saka wala na akong pag-asa sa'yo. Maiba ka ng mahal. Kung dati na wala ka pang girlfriend, hindi na kita malapitan. Ngayon pa kaya ako makikipagkompetensya kung kailan lalo akong walang laban? Huli na ang lahat para umatras. Nasagot ko na kasi ng oo si Binjay. Magpapakasal na kami, pero itago muna raw namin. Tapos kapag okay na ang lahat, saka namin kayo sasabihan. Kayo ni Aryan ang unang makakaalam. Best man ka nga eh. Sana ikaw na lang ang groom. Ang lalaking aakay sa akin sa altar. Ang lalaking makakasumpaan ko ng panghabang buhay. Ang lalaking ipapangako kong mamahalin hanggang wakas at ang lalaking magiging kaisa ko sa lahat ng bagay. Pero bakit ko nga ba pinasok ang gulo na ito? Bakit ko pinahihirapan ng kalooban ko na kalimutan kong minahal kita kahit minsan sa buhay ko? Bakit ako nagmamahal ng pilit? Bakit hindi ikaw ang kapiling ko? Mariel. Anjo. Iba ang kinikilos ni Binjay.
Nakita kaya niya ang mga sulat na ito? Parang mula noong 1 linggo lagi na siyang lasing umuuwi. Kinakabahan na ako sa kanya. Ano na ang gagawin ko? Mahal ko na rin siya. Pero bakit pa ako sumusulat sa iyo ngayong matagal na tayong hindi nagkikita? Bakit pa ako ngumingiti kapag naaalala kita? Umaasa pa ba ako? Naghihintay pa rin ba ako sa isang bagay na imposible nang mangyari? Wala ka namang alam sa nararamdaman ko. Sana lang maging maayos pa ang lahat. Mariel. Nagkatinginan lamang si Anjo at Arian nang mabasa ang lahat ng papel sa kahon. Walang alam rito si Anjo. Iling lamang ang isinagot niya sa tingin ni Arian na parang nagtatanong at nangihingi ng paliwanag. Ngayon si Anjo naman ang babasa sa papel na kanyang hawak. Anjo, ang sakit. Ganon pala kapag una. Siguro nabasa niya na ang mga sulat na ito. Siguro nalaman na niya ang nararamdaman ko para sa iyo. Masakit rin sa puso ko na hindi mo man lang ako minahal. Habang nangyayari ito, ikaw ang iniisip ko, Anjo. Sana ikaw na lang ang nakauna sa akin, pero hindi na maibabalik ang lahat. 1 taon na ang lumipas. Wala na ang puso ko, wala na rin ang utak ko, pero ang alaalang mahal kita nandito pa rin sa kaluluwa ko, kasama ng galit sa mga taong dahilan ng pagkamatay ko. Isa-isa ko silang pinahirapan, kagaya ng paghihirap kong mailigtas ang kahon na ito. Anjo, papatayin ka niya. Nagmamadali lang siyang umuwi para kunin ang baril niya. Napakahinang nilalang lamang ni Binjay kapag hindi niya hawak ang kanyang baril. Kinutubuan ako kaya nagpumilit akong makawala sa pusas niya, kahit dahilan pa nito ang pagkapili ng kamay ko. Itinago ko ang baril niya sa ilalim ng kama. Doon binantayan ko ito, at kahit nasusunog na ang bahay ay hindi ko ito iniwan. Hanggang ngayon, umaasa akong mabasa mo ang mga sulat ko. Siguro matatahimik lang ako kapag nalaman ko ang sagot mo. Kukunin na sana kita noon, pero bakit buhay mo iniharang mo para lamang maprotektahan si Arian? Pilit kitang kinakausap sa panaginip mo, pero bakit boses lang ni Arian ang naririnig mo? Ngayong dapat ikaw lang ang nandito dahil nabangga dapat kayo sa truck. Pero bakit may kung ano na nagliligtas sa inyo? Ganyan nyo ba talaga kamahal ang isa't isa? Paano kung patayin ko si Arian? Mariel. Pagkabasa nito ay biglang nawala sa tabi ni Anjo si Arian. Arian? Arian! Sigaw ni Anjo, umaasang sumagot ang kanyang hinahanap. Hindi rin tumagal ay naramdaman niyang parang basa ang papel na hawak niya. Parang tinadaluyon ito ng kung ano. Pagtingin niya sa papel at sa kamay niya ay puro dugo na nanggagaling mismo sa papel. Bigla niyang binitawan ng papel at ibinato palayo na parang nakahawak ng tae.